Tunghayan natin sa chapter 13. Simulan natin sa verse 5. Chapter 13. Simulan natin verse 1. Verse 1. Amen. Sige po. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, manghula ka laban sa mga propita ng Israel na naghuhula. At sabihin mo sa kanila na naghuhula ng mula sa kanilang sariling puso. Pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, mga hangal ng mga propita na nagsisusunod sa kanilang sariling diwa at walang makita anuman. Tapos, O Israel, ang iyong mga propita ay naging parang makasura ng mga gipang dako. Number 5, dahil hindi sumampa sa mga sira o ginawa man ninyo ng upa ang sambayanan ng Israel. Upang sila'y makatayo sa pagbata sa kaarawan ng Panginoon. 6. Verse 6. Sila'y nangagkikita ng walang kabuluhan at sinungaling na panghuhula na nagsasabi, sabi ng Panginoon, at hindi sila sinugod ng Panginoon at kanilang pinaasa ang mga taong ang salita ay magiging totoo. Tuloy. Sabi, hindi ba kayo nakakita ng walang kabuluhan? Pangitain at hindi ba kayo nagsalita ng kasinungalingang panghuhula sa iyong pagsasabi, sabi ng Panginoon, lamang hindi ko sinalita. 8. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, sapagkat kayo na nagsasalita ng walang kabuluhan at nagpakita ng mga kasinungalingan, kaya't narito ako'y laban sa inyo, sabi ng Panginoon Diyos. Number 9. At ang aking kamay ay magiging laban sa mga propeta na nagkakakita ng walang kabuluhan at mga naghuhula ng mga kasinungalingan. Sila'y hindi mapapasa kapulungan ng aking bayan o masusulat man sa kasulatan ng sambayanan ni Israel. O sila man ay masisipado sa lupain ng Israel at iyon malalaman na ako ang Panginoon Diyos. 10. Number 10. Sapagkat sa makatuwid bagay, sapagkat kanilang hinikayat ang aking bayan na nagsasabi, kapayapaan at walang kapayapaan. At pagka ang isa ay nagtatayo ng isang puta, narito kanilang pinakapalan ng masamang argamasa. Yan. Yan yung atin ngayong pagbubulayan na salita ng Diyos, sulat ni Propeta Ezekiel, na merong binanggit sa scripture dito ngayon sa huling binasa na itong argamasa ay isang kagamitan ito na pwede siyang tumakip doon sa isang bagay o mga pangyayari na hanggat maaari ang tao hindi makakita kung ano yung tinatakpan na yon. Dito sa scripture, balikan natin yung verse 6 muna, yung binasa kanina. Sapagkat from verse 1 up to verse 10 tayo. Sila'y nagkakita na walang kabuluhan at sinungaling na panghuhula na nagsasabi, sabi ng Panginoon at hindi sila sinugod ng Panginoon at kanilang pinaaga ang mga tao na ang salita ay magiging totoo. Yun. So, paano nila makita itong mga propetang ito na kung merong nakatakip o argamasa na halimbawa po, yung pinaniwalaan ng Christians from Genesis to Revelation
sa panahon ni Propeta Ezekiel, sinulat niya itong salitang ito na pagdating ng verse 11, ito pong sabi niya, sabihin mo sa kanila na nagtatapal ng masamang argamasa na yaoy mababagsak, magkakaroon ng bugso ng ulan at kayo o malalaking granizo ay babagsak at isang unos na hangin ay titibag. Yan. So ang prophecy sa poverty, earthquake, lightnings, yung magaganap pag binasa po natin yun ay pasimula ng kahirapan. At ang sabi ng chapter 34 ng Mateo, lahat ng pangyayari, huwag kayong mga gulumihanan. Yan na. Ngayon sa pagsusuri natin sa ating panahon, sa pananampalataya natin sa Panginoon. Okay. Itong argamasa po ay isang termino siya na ginagamit ng Spanish. Argamasa is a Spanish term for mortar, a mixture of sand, water, and bending agent like lime or cement used construction to build bricks, stories, or apply plaster historically. Pagka tiningnan mo siya, para siyang pandikit na bagay na pag tinakpan mo, wala ka nang makikita. Pagka inihalo mo siya sa isang halo, pag inilagay mo itong pandikit na ito, parang katulad ng Sahara, ang tubig, hindi siya tatagos. Ngayon, dito sa chapter 13, balikan mo sis yung verse 6. Yung verse 6. Sapagkat dito sa verse 6, sa Ezekiel chapter 13, yung pananaw na hindi nakatagos doon sa isang bagay dahil may argamasa, may nakaharang, may nakatakip, nanguhula sila na hindi na nakikita ang future. Halimbawa, dispensation. Ano ba yung dispensation of the Father? Sa dispensation of the Father, mayroong Sabat. Yun ang Sabat ng Jew. At yun ang sinusundan ng Israel. Sapagkat sa time ng Old Testament, ang practice nila sa Sabat talagang on the 7th day. At pinagpatuloy nila yung araw ng Sabado. Wala tayong kontra doon. Pagdating sa New Testament, tungkol sa Panginoong Jesucristo, nilinaw niya na He is the Lord of Sabbath. Siya yung Lord of Sabbath. Ibig sabihin, kung may Sabadista, mas Sabadista si Jesus Christ. Pagdating naman sa Spirit Dispensation, sapagkat namatay na siya at muling nabuhay, ang kanyang katayuan bilang Espiritu, sa panahon natin ngayon, kailangan makita ang dispensation tatlong ito, Father time, Sonship time, and Spirit Dispensation, na sa time natin ngayon, anong nakita ng mga propeta sa paliwanag nila? Sapagkat ang pagsamba sa ribulto sa Diyos-Diyosan sa Old Testament, inutos ng Diyos na gumawa ang lingkod ng Panginoon sapagkat lahat ng kinagat ng ahas, pag tumingin sa ribulto, gagaling. Tapos na ang Father Dispensation, hindi siya pwedeng i-apply sa panahon natin. Yan ang ibig sabihin, na yun ang tinapal ngayon sa kaisipan at sa paningin ng tao, yung doktrina na yun para hindi makita ang future. Kaya sabi ng Scripture, pinaasa sila ng kaligtasan, pero wala naman. Ito ang panganib na kailangan itong argamasang ito, matanggal ito. At walang ibang magtanggal nito, Diyos. Okay. Tingnan natin itong pinag-uusapan natin sapagkat yung definition kasi po ng argamasa, it is a mixture used to hold masonry materials together, mortar, or as a finishing coat or plaster. Yan ang pandikit nga
Ang finishing, halimbawa tulad niyan, dingding, finishing, oh, ganda. Oh, 'pag na-finish mo 'yan tapos napinturahan mo, masabi mo talagang ganda. Sa tingin mo, ang doctrine, ang ganda, kasi, ah, aircon, kasi building, kasi may mga sombrero. Oh, akala mo talagang napakasagrado, okey, puwede na 'to, nasa Panginoon na. So, 'di natin alam na 'yun pala ay coat lang, yung finish lang siya na parang hindi mo lang makita yung likod nun. Ayan ang 'yun ang po ang ipinakita dito. Yung composition naman tungkol dito, ang ginamit din po dito yung traditionally composed of lime. Kumbaga, sa paghalo ng semento, halimbawa, mag-finish ka, ano ba yung ilalagay? Buhangin, semento, at saka tubig. So, hinahalo yung argamasa na yon. Pag hinalo na yon at na-mix na siya, pag itapal mo na ngayon, dikit na siya dyan, after how many hours, tutuyo na yan, hindi mo na makita yung dati mong nakikita. Yan ang tinapal ngayon sa buong daigdig. Yung pagdami ng mga propeta, sabi ng Biblia, pinag-iingat yung bulaang pastol, bulaang propeta, bulaang guro, sapagkat dito ngayon na ang ginawa nila, yung paglalagay ng argamasa. Pandikit po yan, pantapal. Okay. Ngayon, dito sa scripture, ipinakita, pag sinabing traditionally, involved kaagad dito yung 15th, 21st century, yung traditions of men. Alam naman natin ang history ng 15th, 21st century. Spanish time, Magellan time, sinong nagdala tungkol sa pananampalataya, tungkol kay Virgin Mary, tungkol sa Christianity. Ayun, dinala nila. Sino ang nagturo sa atin para maglagay ng mga statues? Oh, doon galing yun, doon din nagsimula sa panahon yun. Hanggang ngayon yun. Kaya patuloy nating sinasabi na tayo nagpasalamat sa Diyos na tayo nabuksan. Okay. Ngayon, ipinakita po dito sa New Testament ang tungkol po dyan. Pera mo ng isang cellphone, Sister Marlene. Sa John chapter 19 verse 39. Yung isa. John chapter 19 verse 39. Nagkaroon naman si Nicodemo, ang nagkaroon ng una sa kanya ng gabi. May dalang isang pinaghalong mira at mga alo na may mga 100 libra. Di naman yung ginawa, yung 100 libra na yon, sa 100 libra, pinaghalong mira at aloy. Alo. Yan, yung pinaghalo na yon, hindi lang isa, doon sa libra na yon, na yung pagpunta ni Nicodemo, ayon sa scripture, ng una sa kanya ng gabi, na may dalang isang pinaghalong mira at alo. Okay. Na may 100 libra. Pagka tiningnan mo po yung ginawang ito, ano ang dulot nito na bakit meron siyang ganong hinalo doon sa 100 libra? Ayan na. Kukunin pa natin ang ibang scripture tungkol dito. Hebrew chapter 4, verse 2. Chapter 4, verse 2. Sapagkat tunay na tayong pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila. Ngunit, hindi nila pinapakinabangan sa salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya. Ibig sabihin, ang nakalil. Yes. Ang paglilingkod sa Diyos at paniniwala sa Diyos
ang pagsimbang linggo-linggo, pagsimba ng pag-aaral tungkol sa Sabat, sa haba ng panahon ng kanyang paglilingkod sa Diyos, 'pag hindi niya nilakipan 'yon ng pananampalataya, kapag naghalo ka ng semento, kulang sa semento or walang semento, buhangin na tubig, hindi puwedeng didikit sa dingding 'yan, sa pader. Sa paglilingkod sa Diyos, kapag ang tao merong argamasa sa kanyang puso, sa kanyang isip, walang kabuluhan ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Kapag ang taong 'yon, mali ang halo na inihalo sa kanyang pananampalataya. Sabi ng Scripture, ang pananampalataya na walang gawa ay, ibig sabihin kung meron naman siyang pananampalataya, wala naman siyang gawa. At kung meron naman siyang gawa, wala naman siyang pananampalataya, kapwa 'yon, mali ang halo. May argamasa yung taong 'yon. Pag sinabing argamasa, takip siya na hindi niya makita yung kabilang side kung anong itsura. Yung ang nakita mo lang, yung nakita mo, diba, yung nakita mo, pag tumingin tayo sa palibot, pag lumabas ka, pag pumunta ka ng Makati, makikita mo mga building. Punta mo ng BGC, makikita mo ang ganda ng mga tanawin, mga building, mga condominium. Yun ang nakita. Pero sa likod ng building, hindi niya nakikita. Yun ang argamasa. Tulad ng ating mga ninuno, pag nag-Bible study mo, ang sagot, parehas lang yan sa Panginoon. Hayaan mo lang kami, magpatuloy kami kasi kung anong kinagis na namin, doon lang kami mamamatay. Kasi po may argamasa. Bakit sinabi natin may argamasa? Pinagbabawal ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sabi ng iba, hindi naman namin sinasamba. Pero pag lumuhod, nandyan yung Diyos-Diyosan sa harap. Pinoporsisyon pa yun. Ang argamasa ay isang bagay na kapag hinalo na siya, hindi na siya pwedeng tanggalin. Katulad siya ng isang halo sa simento. Kapag hinalo mo na yung Sahara, hindi mo na siya pwedeng pulutin para i-separate. Haluan na yun. Ganon katindi ang pandikit na yun. Hindi siya pwedeng baklasin ng basta-basta. Dito ipinakita, hindi nila pinakinabangan ang salita ng napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya. Ibig sabihin, kahit anong evangelize, pangangaral ng salita ng Diyos, kung sinong nakarinig, hindi rin makinabang sa salitang yun sapagkat walang kalakip na pananampalataya. Kulang ang halo. Sa mga karpintero, sa mga mason, alam nila kung ilang sakong buhangin ang ihalo sa 2 sakong simento. At alam nila kung gaano karami ang tubig doon sa halo na yun, hindi pwedeng basa, hindi pwedeng sobrang kulang. Kailangan eksakto lang. Ganon din sa pagsunod natin sa Panginoon. Hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra, sapagkat sabi ng Revelation chapter 22, ang magdagdag ay dadagdagan ng salot. Ang magbawas, babawasan ng bahagi sa aklat ng buhay. Sa paglilingkod sa Diyos, ang lahat gustong makinabang sa promise ng Panginoon. Subalit, ibinanggit ng ating propeta, pakibalik po sa verse 9 ng Ezekiel chapter 13. Hmm. Hmm. 59. 39. Hmm.
ang aking kamay ay magiging laban sa mga propeta na nagkakakita ng walang kabuluhan at naghuhula ng mga kasinungalingan. Sila hindi mapapasa sa pulungan ng aking bayan o masusulat man sa kasulatan ng sambayanan ni Israel. O sila man ay magsisipasok sa lupain ng Israel at iyong malalaman na ako ang Panginoon Diyos. Diba ang Israel, iba kaysa kategori ng Christian. Ang Islam, iba rin sa kategori ng Christian. Pero ang Islam, may dalawang klase. Alam ng buong mundo yan. May Sunni, may Shia. Yung trouble na nangyari sa Middle East, alam din ng buong mundo yan. Kung ano ang panig at sino ang panig sa Shia religion, Muslim. Sino ang panig sa Sunni, Muslim. Kung bakit nagkaroon ng gira. Sa Christian, meron din eh. Roman Catholic, Trinitarian, born again. Sabi ko, ba't hindi nagsama yung tatlo parehas ng Christian? Kasi ang sabi ng Trinitarian, ayaw namin sa Roman Catholic. Ang sabi ng born again, ayaw namin sa Trinitarian, ayaw din namin sa Roman Catholic. Ang Christianity, nag-divide ng tatlo. Ngayon, pag tinignan mo, anong bang doctrine ng Roman Catholic? Panalangin pa ulit-ulit, bawal sa Biblia, Mateo chapter 6. Bakit ginagampanan? Okay, nag-Trinitarian yung iba. Ayaw na dyan. Pero ang baptism in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Pastor, mali ba yan? Hindi. Pero hindi yan ang promise ng Diyos, kundi utos yan. Ayaw ng iba, gusto nag-born again. Gusto in the name of Jesus Christ. Okay, baptized in the name of Jesus Christ. Pero, itong mga baptized in the name of Jesus Christ, may mga propeta na nag-prophesy na ang kanilang mga propesya na itong mga ito, sila yung propeta sa panahong ito. Okay. Ano ba ang dapat talagang punto? Tulad natin as a Christ believers. Sino ba talaga ang ating kinikilalang propeta? Di ba? Wala tayong ibang kinikilala kundi si Jesus Christ. Kailan natin unang naintindihan na bakit kinikilala natin siyang propeta? Sapagkat dumating si Gabriel kay Mary sa Lucas chapter 1 verse 26 sa buwan ng ika-6 na buwan. And then, nung pumasok ang binhi sa kanya, ang kasunod na buwan sa June is July. Tumira si Mary ng 3 months sa bahay ni Elizabeth ng kanyang pinsan from June, July, August, September. Umuwi si Mary sa kanilang bahay sapagkat manganganak ng kanyang pinsan na ang ipapanganak ng kanyang pinsan na si Elizabeth, si John the Baptist. Ibig sabihin, pinanganak si John the Baptist ng buwan ng September. Mula sa ika-6 na buwan na dumating si Gabriel, tumira ngayon si Mary after nag-usap sila ni Gabriel sa bahay ng kanilang pinsan ng 3 months na ang pang 9 month ni John the Baptist is September. Ngayon, ilang buwan na ngayon ang tiyan ni Mary sa panahon ng pinanganak si John the Baptist? Di ba 3 months? June, July, August, September, pinanganak si John the Baptist. September, October, November, December, January, February, March. Kahapon ang pinaka-last ng March na pizza sa Gregorian calendar. Ibig sabihin, ang March ay 9 month ni Jesus Christ. Eksaktong 9 month na pinanganak siya ni Virgin Mary. Hindi birthday, hindi kapanganakan ni John the Baptist kung hindi nararapat sa buwan liban sa buwan ng September. Si Christ, perfect 9 months. From June up to March.
na ang first month ni Jesus Christ nung pinanganak siya ni Virgin Mary ay eksaktong buwan ng April. Kaya sa panahon ni Moises, sinabi sa kanyang Diyos, sa first month of the year, ayon sa Exodus chapter 13, which is month of Abib, pinakuha si Moises ng kordero na iisang taon ang gulang. Sa anong pitsa? Sa ikasampu ng first month of the year. Alagaan ng 4 na araw at sa paglubog ng araw ay papatayin ng kordero. Ibig sabihin, sa first month of the year, which is Abib or Nisan, sa Gregorian calendar is April. Bakit April? Sino nagbigay? Si Jesus Christ. Kanyang first month sa daigdig na ito ay matunghayan sa Lucas chapter 1 verse 26. Siya nagbigay ng first month of the year, which is today, New Year. Ngayon, ang New Year, sa tamang pagsunod sa paglilingkod sa Diyos. Pero sa sanlibutan, ang New Year, January. Ang December 25 ay birth ni Jesus Christ. So para sa atin, pwede naman po yan sa tao, individually. Kung ang birthday ng isang tao is January 5, gagawin mong January 1. Or kung gusto mong gawin December 5, na ang birthday mo January 2. Nasa iyo yun. Pero huwag kang mag-expect na yan ay may pagpapala mula sa Diyos. Even in any millionaire. Kapag ang celebration hindi nakatugma sa itinakda ng Diyos. And that is for the human as a human being. Pwede ka mag-celebrate. Pero ang bagsak niyan, traditions of men, hindi sa Diyos. Sapagkat pag sinabing appointed time of God, yung itinakda na buwan, pitsa at taon, yan ang perfect will ng Diyos sa celebrations. Na kung nakatakda ng araw ng Miyerkules, Huwebes, hindi mo siya gawing Sunday o as early. Kasi pag hindi mo siya ginawa sa tamang pitsa, like nung celebration sa birth ni Jesus Christ, sa sistema ng celebration ng Passover, sapagkat marami ngayon nag-Passover as early March. Ang tanong, saan kinuha na celebration yung March? Na kahit halongkatin ang scripture from Lucas chapter 1 verse 26, ang nagbigay ng first month of the year, hindi ang mundo, kundi ang Diyos through Jesus Christ. Sapagkat nung pinanganak ni Mary, Jesus Christ, ang first month niya is April. At angkop doon sa Exodus chapter 12, yung inutos ng Diyos. So ang tamang Passover, first month of the year, Abib or Nisan sa Hebrew calendar, sa Gregorian calendar is April. Kukuha siya ng kordero na isang taon, sa ikasampo, ibig sabihin pitsa G's. Alagaan ng 4 na araw, at paglubog ng araw ay papatayin. Saan scripture yun? Exodus chapter 12. Sige, basa. Lakin, verse 5. Verse 5 muna. Diyan po mag-start ang pagbilang. Kailangan walang kapitasan. Isang lalaki na isang taon. Inyong kukunin sa mga tupa o sa mga tabi. Verse 6. At inyong aalagaan hanggang sa ikalabing-4 na araw ng buwang ito. At papatayin ang buong kapulungan ng kapitanan ng Israel. Yes. Sa paglubog ng araw. Kaya ang time na gamit dyan is time ng Hebrew.
Dahil pagpasok ng 6:01 sa 14 calendar, 50 na po yan. Kaya hapunan talaga siya, walang Passover or pag-communion ng umaga o tanghali, kundi gabi. 14 on the first month of the year. So, kung sino ngayon nag-celebrate as early as March, Passover o birth of Jesus Christ, pwede naman. Pero huwag kang mag-expect na pagpapala sa iyo ng Diyos yun. Sapagkat, based on the scripture, maraming nangaral dyan, maraming nagturo, maraming nag-prophesy, maraming nag-implement. Like yung birthday mo, pwede mo namang i-celebrate kahit mali ang buwan at pizza, nasa iyo yun. Pero hindi na matawag na traditions of God, traditions of man na yun. Balikan mo yung verse 6 ng Ezekiel chapter 13. Chapter 13, verse 6. Kasi sila'y nangagkita ng walang kabuluhan at sinungaling ng pangungula na nagsasabi, sabi ng Panginoon, at hindi sila tinugod ng Panginoon at kanilang pinaaga ang mga tao ng salita na magiging totoo. Kasi po, nagkaroon ng mixture ang aral sa panahon natin ngayon. Ano yung tinatawag na mixture? Pwedeng hindi na tamang pizza, pwedeng hindi tama ang buwan. Basta sa Panginoon naman yun. Subukan mong sabihin sa mga mason yan na ang isang sakong simento, haluan mong isang truck na buhangin. Na ang isang truck na buhangin, haluan mo ng isang sakong simento. Makipag-away talaga sa yan, hindi talaga papayag yan. Kasi po, yung argamasa, didikit lang siya sa tamang halo. Na ang akala natin, yung tamang pagsamba sa traditions of men, yung pagsunod sa tradition, katulad ngayon, tinatawag na Holy Week. Saan bang mga tao? Yung iba nasa yungib. Yung iba naglalakad. Yung iba nagpapako sa cross. Yung iba nagpapasting. Yung iba naglalakad, naghahampas sa sarili. Mali. Kasi po, pagkatapos niya, lasinggo na naman. Pagkatapos niya, nagbibisyo na naman. Puro pakitang tao eh. Kasi mostly in our time, how many thousands of professional? Magaling lang magturo, pero walang implementation. Magaling lang maghumili, magaling lang magturo, magaling mag-preach, magaling magpaliwanag. Pero nasaan ang implementation? Kasi mismong nagturo, may argamasa sa puso't isip, hindi nabuksan. At ibig niyang ibahagi itong argamasa din sa iba. Salamat sa Diyos na tinanggal sa atin yung argamasa na yun. Pandikit yan, hindi basta-basta matanggal yan. Yes. Tinanggal ng Diyos yun. Ngayon, kung merong born again ngayon, anong doctrine ng born again? Kasi po, hindi po yan tinatawag na religion, kundi utos ng Diyos yan. Except a man be born again, you cannot enter the kingdom of God. Kapanganakang muli sa tubig at espiritu. Ang baptism mali. Ang declaration sa pagganap ng weekly Sabbath, wala. Tapos Trinitarian, ganun din. Sabi ko, kayong mga born again na Trinitarian, balik lang kayo sa Roman Catholic. Pero mo, may nag-pass over ng March, may nag-birthday ng Jesus Christ March. Saan nyo kinuha yan? Pag tinanong kayo, paano nyo ipaliwanag yan? Niloloko nyo lang yung mga naglilingkod sa Panginoon. Pero mo, they have a family, nag-effort. Para sa akin, tigil-tigil na pagtigil-tigilan na natin yun. Kasi po, kawawa ang mga followers in God through Jesus Christ na atin lang pong ginamit. Kasi mahirap yung word na ginagamit na ang mundo, ang tao, ang sino man, ginamit lang na pinaka-human shield. Pangit po yan. Yung meron kang pinaglalaban na isang batas, isang panggoberno, pagkatapos yung tao pang takip lang.
sapagkat ang paliwanag ni Propeta Ezekiel sa kababasa lang po natin at sa scripture natin binasa po ngayon, yung revelation kasi po hindi pwedeng matanggihan. Tingnan natin na sa Revelation chapter 14 verse 10, ito po ang paliwanag niya. Tagalog. Mm, 14:10. Ay iinom din naman siya ng alak na kagalitan ng Diyos Yun. na nahahandang walang halo sa inuman ng Mm, kanyang kagalitan. mm, At siya ay pahihirapan ng apoy at asupre sa mm, harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng Kordero. mm. Sabi ng scripture, anumang mangyari, kaharian laban sa kaharian, magkagutuman, ito'y pasimula lang. Sabi ng Diyos, huwag kayong magulumihanan. Yan, sino ngayon hindi magulumihanan sa panahon natin ngayon? Ha? Maraming tao ngayon, maraming pera, nag-alala. Maraming tao ngayon, may pambiling pagkain, may pambiling gamot, problemado. Hindi ba ang nagtaka yung mga taong ito? The same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels. Allah. And in the presence of the Lamb. Ang mga tao palang ito, sa harapan ng mga banal na anghel kay Kristo, ayan ha, physically, habang sila ay merong argamasa na yon, sa harapan na yon, wala sa likuran ha, sa harapan, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahandang walang halo na sa inuman ng kanyang kagalitan at siya ay pahirapan sa apoy at asupre sa harapan ng banal na mga anghel at sa harapan ng mga kordero. Isipin niyo po ang buong mundo. Mali ang celebration ng birth of Christ. Mali ang celebration ng Passover. Na habang taon-taon na mali na ginagampanan, lalong pinahirapan nilang mga tao sa harapan ng banal na anghel at sa harapan ng kordero, which is our Lord Jesus Christ. Lalong pinahirapan. Ngayon, sinong hindi mag-alala ngayon sa nangyayari sa panahon ito? Bagamat sinabi ng Diyos na huwag magulumihanan. Dito ngayon magkakaroon ng testingan sa pananampalataya sa panahon natin. Kung anong hinalo, kung anong tinanggal sa tao, tulad ng argamasa, na kailangan matanggal to sa panahon natin. Sapagkat ngayon, wala nang ibang mag-aliw sa mga believers in God through Jesus Christ. Walang ibang banal na Espiritu. Pag nagturo ka, kailangan yung tinuro ng tao, na i-implement niya. Hindi pwedeng gamitin lang ang Diyos pero may argamasa pala sa puso't isip niya. Hindi pwedeng i-celebrate ang gawain ng Panginoon na hindi appointed time na mula sa Panginoon na may argamasang halo doon sa celebration. Yan ano ibig sabihin? Mali ang pizza, mali ang buwan. Yan pong tinutukoy na argamasa na inaano. Sabihin na lang natin, ang Iran ay Sunni Muslim. Ang Saudi, sabihin na lang natin, Shia Muslim. Ibig sabihin, kapwa Muslim, pero magkaiba ang prinsipyo. Sa Christian, may Roman Catholic, may Trinitarian, may born again. Parehas Christian, magkaibang prinsipyo. Pero iisa lang ang Biblia ang hawak. Pag tinignan mo yung Biblia, ang hawak ng Trinitarian at born again at Roman Catholic, pareho. Pero pag buklat mo sa Genesis chapter 1 verse 5, magkaibang interpretation. Pag binuklat mo ang chapter 13 verse 4 ng Exodo, magkaibang interpretation. Pag binuklat mo ang Exodo chapter 12 verse 6, ibang interpretation. Paggamit ng pitsa at paggamit ng buwan. Tanong, sinong paniniwalaan natin? Lahat sa sagot, Diyos. Bakit hindi parehas ang pagkaintindi? Kasi may argamasa na nakatakip. Anong sabi sa Revelation na binasa natin?
ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na handang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya'y pahirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Mismo ang mga banal na anghel at ang kordero sa harapan nila. Sa harapan mismo pahirapan. Na instead sa panahon ngayon, mag-reduce ka, mag-purik, magluwalhati ka sa Panginoon, and you are happy of your ministry, of you are happy that you are one of a million who are serving God to give glory and honor, and you know your own that you are doing not against the will of God. You celebrate the perfect celebrations of God. And we are rejoicing every day. Ang tindi ng problema ng daigdig kasi po, ang argamasa nakabalot na po yan. Mhm. Ngayon, kung ilang ang namatay, ilan ang nabuhay, malungkot sa part ng family, yung nangamatay. Kasi po, kung balikan mo ang history, siguro kung pamilyar sa atin lalo ng mga seaman, yung Panama Canal, na instead umikot yung mga barko sa malalayong lugar, nag-shortcut. Yung lugar na yon, ginawang shortcut. Tinawag siyang man-made. Kung totoo po ang balita sa pangyayari na yun ay kinukontrata ng France para trabahuin yung man-made na Panama Canal. Yung daanan ng barko, ang namatay pala dyan is more than 22,000. Natigil yun. Ngayon, ang gumawa kasunod, Amerika. Ang namatay din pala dyan, umabot ng almost 6,000. Ibig sabihin, bago nabuo yung Panama Canal yan, napakaganda na ngayon, man-made na daanan ng barko. Biro mo, pag may barko, bigla yung tubig tataas. Pag walang barko, bababa yung tubig. Man-made nga eh. Pero ganun karami, namatay ang mga tao bago nabuo yan at napakinabangan ng mga negosyante. Kaya kung mapapansin mo sa time natin ngayon, sa dami na pong mga nagka-invento ng iba't ibang mga napakinabangan ng tao. Na dito sa pagdating sa paglilingkod sa Diyos, ipinakita po sino ang mga uminom nito ng alak ng kagalitan mula sa Diyos at sino yung hindi. Pwedeng sabihin natin, yung mga nangamatay, sino ba yung nangamatay na yun? Mga magulang natin, kamag-anak, mahal sa buhay bago tayo pinanganak kung sino yun. Eh yung mga matatanda na bago tayo pinanganak, under Roman Catholic doctrine yun eh. Saan kaya sila ngayon? Ano ang katayuan na nung sila'y buhay nung sa panahon nila ngayon? Karamihan sa tao hindi makapagpaliwanag sapagkat kahit mali ang sino man nating mga ninuno, tama pa rin kasi pamilya natin, which is wrong. Ang sa Diyos, ipinakita po sa Scripture, in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahandang walang halo na inuman. Kanina may halo na argamasa. Ito talaga walang halo, which is pure. Kung ang alak ngayon na may halo, yung beer hindi masyadong matapang, at yung pinakamatapang yung tinatawag na gin, which is merong 80 proof, na pag sinindihan mo, maapoy talaga yan. Ito, sa Panginoon, walang halo. Ibig sabihin, ang Diyos, pag nagsalita, pag sinabi niya, walang halong ano yan, puro. Walang halong libadura, walang halong dagdag bawas. Ganyan ang Diyos pag nagsalita sa atin. At marahil, para sa akin,
Dahil doon sa aral na binigay ng Diyos sa atin, naging paraan ng Diyos sa akin, ewan ko sa inyo kung anong inyong testimony sa inyo. Natanggal yun yung argamasang pandikit sa aking puso't isip. At nung tinanggal ng Panginoon, ito yung pinaintindi sa atin na natuto tayo sa tulong ng Diyos na sa panahon ng katulad ng huwag maglumianan, ang galit ng Diyos hindi ko naramdaman na sa akin. Kaya ako'y nalungkot sa mga nangamatay na merong nagturo na bawal ang cremation pero nung namatay siya, na-cremate. Nung buhay pa, sa aral na ito, hindi ka magkaroon ng cancer, pero nung namatay, nagkaroon ng cancer. Sabi ko, huwag biruin ang aral ng Diyos na sinunod mo ngayon, bukas baguhin mo. Sinunod mo ngayong taon na ito, after 2 years, baguhin mo. At maraming gumawa niyan. At hopefully, sa pamilya ko, sa mahal sa buhay ko, maawat. Pero pag hindi maawat, wala na akong luha na pwedeng iluha pagdating ng panahon. Kasi po, yan ang destination niya eh. Kahit anak mo yan, pinsan mo, kung yan ang destination niya, wala kang magagawa. Pero hopefully, maawat natin siya. At mahalaga sa mga minorities ngayon na pangaralan, maturuan, na maawat sila, na hindi sila magpa-practice sa sistema ng daigdig na ito. Sapagkat ang dulo niyan ay kamatayan. Sabi dito, na nahahandang walang halo na inuman ng kanyang kagalitan at siya'y pahirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Tingnan natin sa Old Testament. Sa Old Testament po, na siyang pinagmulan ng lahat ng bagay. Sa Exodus chapter 12, verse 38, sa time ni Moises na sila ay lumabas mula sa Ehipto. Ang sabi niya sa verse 12, chapter 12, verse 38, ito pong sabi niya, At isang karamihang sama-sama ang sumampa, rin naman kasabay nila, at mga kawan at mga kapakahan na napakaraming hayop. tuloy. At kanilang nilutong mga munting tinapay na walang lipadura, ang masa na kanilang kinuha sa Ehipto, sapagkat hindi pa umihilag, sapagkat sila isinabot sa Ehipto, at hindi sila nakatigil o makapaghanda man ng anumang pagkain. Balikan mo yung salitang libadora. Meron o wala? Walang lipadura. Yun. And a mixed multitude went up also with them. Yung minasa na yon, pakiulit nga yung scripture na yun. At kanilang nilutong mga munting tinapay na walang lipadura. Amen. Ang masa na kanilang kinuha sa Ehipto. Amen. Sapagkat hindi pa umihilag, sapagkat sila isinabot sa Ehipto. At hindi sila nakatigil o makapaghanda man ng anumang pagkain. Sana yung libadora sinabi mo. Kanilang kinuha, yung munting tinapay na walang lipadura. Yun. Hindi humihilab. Ito naman kabutihan ng Diyos Kayong mga babae, pag nalipasan kayo ng gutom, ibang naramdaman nyo. Kasi nanganganak kayo. Kami ding mga lalaki, kapag nagkaedad na, hanggat maaari, may laman ang tiyan. Tulad nung magising ka madaling araw, mag-travel ka, hanggat maaari, may laman. Pero diyan, sa paglabas nila, hindi man lang humihilab ang kanilang sikmura. Tignan mo pakiulit nga, sister, diyan sa scripture na yan. At kanilang nilutong mga munting tinapay na walang lipadura. Yun. Ang masa na kanilang kinuha sa Ehipto, sapagkat hindi pa umihilab, sapagkat sila isinabot sa Ehipto. At hindi sila nakatigil o makapaghanda man ng pagkain. Ang hinanda nila is walang, ibig sabihin,
yung naramdaman nila na hindi sila nagutom, wala man lang humilab na tiyan, dahil yun sa kanilang preparation, tama. Sa panahon natin ngayon, dito sa pangyayari sa kasalukuyan, yung argamasa, yan ang magbibigay ng doubtness, hesitation, double mind, takot, kaba. Ibig sabihin, ang dapat nating pakinggan ngayon, yung Diyos na nagbibigay sa atin ng tamang advice, hindi yung mga tao. Pag sinabi nila, huwag yan, huwag. Pag sinabi na huwag mo pahintulot, huwag mong pagpatuloy yan. Pero walang magawa ang Israel. Kailangan silang sumunod kay Moises. Either naglakad sila, either tumawid sila sa ilog, sa dagat, Wetherland. Pero nakita natin ang mga bibig ng Israelita, Moises, papatayin mo yata kami. Mas mabuti pa sa Ehipto. Nakakain kami ng karne. Ang daming reklamo ng mga tao. Ibig sabihin, pag sumunod ang tao sa paglilingkod sa Diyos, hirap, sacrifice yan, i-enjoy mo yan. Nilabas ka ng Diyos sa puntong yun eh. Bakit isipin mo na problema at sudarin at pwede kang mamatay doon sa sitwasyon? Ano yun? Kasi po, yung argamasa, isang mapanganib na mixture yan, na pag nakadikit sa isang taong yan, Diyos lang nakakalam paano tanggalin yan. Katulad siya sa isang ugali, pagkatao, yung argamasa. Ngayon, hindi na siya matanggal, pero pwede siya kontrolin. Pag kinontrol siya ng Diyos, hopefully, bago pumikit ang mata, magpakontrol siya ng Panginoon. Pag hindi siya magpakontrol habang nabubuhay siya, sa harapan ng banal na anghel at sa kordero, parusahan siya ng Diyos. Ang hirap niyan. Kahit marami kang perang malita-malita, hindi ka masaya. Hindi naman meron kang 3 condominium, may resorts ka, pero wanted ka naman. Kaya huwag nang mangarap ang tao, sobrang yaman, sobrang sikat, huwag na, kasi tiyak yan, pag nasa taas ka, ang katapat niyan, bagsak. Kaya wala kang ibang gagawin kundi magpuri, magluwalhati sa Panginoon. Itaas mo siya, ikaw nasa baba. Hindi yung nagsikap ang tao para itaas ang sarili at ibagsak yung iba. Our duty, our mission as servants of the Lord, like Moises, mailabas ang Israel sa Ehipto dahil yun ang order ng Diyos sa kanya. At walang halo na libadura ang ginawa ni Moises, walang dagdag bawas ang kanyang pagganap doon sa Passover. Tamang buwan, tamang pitsa at tamang pagkuha sa kordero, kung anong edad ng kordero ang pagkuha niya. Ganon din sa time natin ngayon. So, ang tiyak na conclusion natin sa pagsunod dito, pag nasunod yung tamang paglilingkod sa Diyos, lalo na yung mga celebrations, the perfect birth of Jesus Christ, Passover, tamang pitsa, tamang buwan, Pentecostes, Feast of Tabernacle. Bakit natin binanggit yun? Kasi po, pag mali ang birth of Jesus Christ, mali na rin po yung New Year at Passover. Sapagkat yung Passover, bumibilang po siya after Passover ng 7 weeks. After 7 weeks, bumibilang po siya ng 7 months para sa Feast of Tabernacle. Kaya kapag mali ang mechanism, mali na po lahat ng celebration. So, anong purpose sa paglapit ng tao sa Diyos? Ang purpose, makatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan, hindi maranasan dito sa mundo. Hindi. Kailangan maranasan mo pa sa mundong ito ang eternal life. Sa harapan ng anghel at kordero, paparusahan yung mga taong may argamasa sa kanilang pagkatao. Ang sabi ng binasa kanina, tuloy natin doon sa
Exodo. At ngayon po dito tayo sa Nehemiah chapter 13 verse 3. Yan na, kung gaano katindi itong argamasa na minimix. 33. At nangyari ng kanilang marinig ang kautusan, ihiwalay nila sa Israel ang buong karamihan halo-halo. now it came to pass when they had heard the law that they separated from Israel all the mixed multitude. Halo-halo na. Ngayon, makita mo, may Trinitarian, may born again, may Roman Catholic, may Islam, mayroong Sunni Islam, mayroong Shia Islam, may Hudyo, may Taoism, may iba't ibang religion. Halo-halo na, iba't ibang religion, iba't ibang country. Ano ba itong gera na ito? Sa religion ba? O sa ekonomiya kaya nag-away? Di ba? Yun yung mga labanan sa mga pangyayari. Okay. Naggera sila doon. Bakit apektado ang Pilipinas? Wala namang gera. Kasi kung titingnan mo, halos lahat ng bansa may mga oil. Bakit tayo walang oil? Sabi meron. O ngayon ang crisis, ang gira na sa ibang bansa, tapos ang bansa natin naghirap kasi walang langis. Samantala, halos lahat ng bansa nagsabi ang Pilipinas ay pinakamayaman dahil sa corruption. Dahil ang corruption means is argamasa. Yan ang tumakip para hindi makita, hindi mabuksan, hindi mapakinabangan. Mismo ang bansa natin, halos lahat ng mundo ngayon, apektado na sa pangyayari. Wala naman sa atin yung gira. Pero bakit tayo nagira? Bakit nagmahal ang gasolina? Samantala, meron tayong Malampaya, meron tayong Philippine Beef. Bakit hindi na-treasure yan? Samantala, kitang-kita na merong kayamanan ng Pilipinas tulad ng nandyan sa Philippine Beef, sa bandang Surigao. Ngayon, kung hindi alam ng marami yan, alam ng ating mga politician yan. Tanong, ba't hindi pa i-operate? Sabi ng British nations, napakasakim ang inyong presidente. Ay ko nang banggitin kung kailan yan sinabi. Ngayon, as a servants of the Lord, as a Christ believers, and any Christians today, let us check kung anong argamasa meron sa atin. Mareklamo ba tayo? Magalitin ba tayo? Mainisin ba tayo? Yan ang ating ngayong problema. Corruption na ngayon ang umiiral sa buong daigdig. Anong corruption ang nangyayari? Sino ang ating ngayong mga leader? Balikan natin. Ezekiel chapter 13 verse 4. Israel, ang iyong mga propeta ay naging parang mga sora sa mga gibang dako. Sura. Sura sa iba't ibang dako. Sa English Bible. Giba. O Israel, then prophets are like the foxes and the desert. Fox. Sura. Tuloy. O Israel, ang iyong mga propeta ay naging parang mga sora sa mga ibang dako. Praise God. Amen. Kayo hindi sumampa sa mga sira. Ginawa man ninyo ng puta ang sambayanan ng Israel. Upang kayo makatayo sa pagkikitang baka sa kaarawan ng Panginoon. Sa kaarawan ng Panginoon. 6. Kaya nangagkita ng walang kabuluhan at sinungaling na panghuhula na nagsasabi. Sabi ng Panginoon, at hindi sila sinuko ng Panginoon at kanilang pinaasa ang mga tao na ang salita ay magiging totoo. Pinaasa ang mga tao ng salita ay totoo. Birth ni Christ, March, anong pizza?
may 20, may 15, Passover, first month of the year, ginawang March. Ang March ay 9 months si Jesus Christ. Pinaasa ang mga tao. Ang pizza, instead na tama ang pizza, gagawing ibang pizza. Ang buwan, instead na tama ang buwan, gagawing ibang buwan. Kaya sabi ng scripture, yung mga propeta yun hindi sa Diyos. Dahil yung mga propetang yan may mga argamasa din sa isip at puso. Ibig sabihin, kapag merong personal interest, ang mga propetang yan, mag-prophesy sila sa madaling sabi para iligaw ang mga tao. Ngayon, kung ikaw naman ngayon nakaintindi at naka-alam, sabi nga ng isang professor, issue sa amin yan. O issue pala, bakit ayaw mong gampanan? Eh, kasi meron siyang allowance monthly. Pag umalis siya, wala na siyang allowance. Eh, kung may nakita tayo ngayon na may ganong paninindigan, ba't ayaw na ibuhos natin ang ating panahon? Sabi ng ating sister, ang Diyos nagbigay sa akin ng understanding. Ang dapat gawin, ito. O di gawin mo. Pag ginawa mo, effort mo sa Panginoon, pagpapala sa'yo ng Panginoon yan. Di naman akin yun. Sa inyo yun eh. Pag gusto niyong mag-mission, mag-charity, at may tao kayong kina-charity, di effort mo sa Panginoon yan. Glory sa Panginoon. Kailangan may project ka sa Panginoon ngayon. Meron kang gagawing tungkulin sa Panginoon sapagkat hindi lahat propeta, hindi lahat pastor, hindi lahat apostol, guro, evangelist. Kung sa pamimigay, sabi ng 1 Corinthians, mamigay ka. Kung magturo, magturo ka.